Sinampal ako ngang sekretarya ngang aking asawang CEO sa mismong hapang ngang isang salu-salo. At pinilit ako ngang pamilya ngang, asawa ko na palampasin ito alang-alang sa imahe ngang kumpanya. Humanti akong tatlong sampol at nakdeklara ang annulment. Nang gabing iyon, lahat ng supplementary credit cards nila ay na-block at nagsimulang bumagsak ang kanilang kumpanya. Ako si Carmela Del Rosario. Nang gabing iyon, ang isang 5-star hotel sa gilid ng Luknang, Maynila ay nagliliwanag na parang gintong palasyo. Ang malaking bulwagan sa ika-40 palapag, kung saan idinaraos ng Grupo Velasco ang kanilang 10th anniversary gala, ay punong-puno ng negosyante, shareholders, financial reporters, at mga pamilyar na muha sa mataas na lipunan ng Kalakhang, Maynila. Ang tunog ng nakikiskisang mga kristal na baso. At ang malambing na tuktok ng biolin ay humahalo sa mga plastik na tawanan. Ang amoy ng mahaling pabango na humalo sa red wine at mga puting orkidya ay nagmistulang isang entabladong maingat na inihanda para sa mga pagbati. Pumasok ako roon ng mag-isa. Suot ang isang simpleng paal gray silk dress na halos makmukhang maputla sa gitna ng manakikislapang kasuotan ng iba. 3 taon bilang asawa ni Rafael Velasco, nasanay na akong palitin ang aking sarili. Hindi ako ipinakilala bilang asawa ngang presidente ngang kumpanya. Hindi ako nakatayo sa tabi niya sa mga litrato para sa media. Hindi nabanggit ang aking nakaraan. Hindi hinayaang malaman ng sinuman na sa likod ng Grupo Velasco ay ang ilang beses kong paggamit ng pera, teknolohiya, at koneksyon ng pamilyang Del Rosario para isalba siya sa pagkabangkarote na inakala ng lahat ay hindi na niya malalampasan. Minsan nang hinawakan ni Rafael ang aking kamay at sinabi sa isang napakalambing na boses, "Mala, ayaw kong sabihin na mataw na umaasa lang ako sa asawa ko kaya ako nandito ngayon. Magtiis ka munang kaunti. Kapag nakatayo na ako ng matatak, bibigyan kita ngang pinakamagandang pakilala." Naniwala ako. Naniwala ako sa puntong sa loob ng 3 taon. Pinutol ko mismo ang aking makapakpak. Ay tinako ang panghalang ko sa lahat ng mahahalakang kontrata at tahimik na nanatili sa likod ng entablado para siya ang makatanggap ng mga palakpak. Inakala ko noon na ang pagmamahal sa isang tao ay ang kakayahang ibaba ang sarili mong liwanag para sa kanya. Ngunit nakalimutan ko ang isang bagay. Kapag nasanay na ang isang tao na nakikita ka sa dilim, makakalimutan nilang ikaw rin ay dating araw. Kapag nasanay na ang isang, palapit pa lang ako sa main table nang makilala ako ng event manager, agad siyang yumuko at hinila ang upuan. "Senyora, mangyari pong umupo kayo sa tabi ni Presidente Velasco." Hindi pa man nawawala sa hangin ang salitang senyora. Naramdaman ko na ang ilang usyosong tingin na nakatutok sa akin. Si Rafael Velasco ay nakaupo sa gitna, suot ang isang sadyang tabas na itim na suit. May hawak na basong red wine. At sa tabi niya ay ang kanyang ina na si Doña Carmen at ilang kamag-anak ng mga Velasco. Tumingala siya sa akin. Bahagyang kumunot ang na parang ang pagdating ko sa main table ay isang pagkakamali sa script. Sinubukan kong panatilihin ang aking kalmado at hinila ang upuan upang umupo sa tabi niya. Ngunit hindi pa man lumalapat ang likod ko sa upuan, isang malamig na hangin ang dumaan sa aking harapan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ko. Napakalakas kaya't ang ulo ko ay tumabingi. Ang tunog ng balat na tumama sa laman ay umaling-awngaw ng napakalakas at nasagap pa ang ng mikropono malapit sa entablado kaya't narinig ito sa buong bulwagan. Sa sandaling iyon, tumigil ang tuktok ng biolin. Namatay ang mga tawanan. At daan-daang mga mata ang nakatitik sa akin. Ang kaliwang pisngi ko ay nag-iinit na parang idinikit sa apoy. Nabingi ako. At sa aking isipan ay may umaling-awnaw na matalim na tunog na nagpasikip sa aking dibdib. Hindi ako agad lumingon. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang isang maputing kamay na hinihimas ang sariling pulso. Ang mga kuko ay kulay red wine. At ang pulso ay may suot na diamond bracelet na nakita ko sa billing ng supplementary card nung nakarang buwan. Ang may-ari ngang kamay na iyon ay si Chloe Mendoza. Ang bagong lifestyle secretary na tinanggap ni Rafael 3 buwan na ang nakakaraan. Suot niya ang isang high-end ivory white dress na yakap ang kanyang katawan. Nakapusot ang buhok, mapula ang labi, at nakatayo ng may kayabangan na parang siya ang tunay na reyna ngang salu-salo. Sa magandang mukhang iyon ay walang nikatiting na takot. Tanging lantaran na pang-iinsulto. Hindi siya tumingin sa akin kundi dumiretso ang tingin kay Rafael. Sinadyayang palambutin ang boses. "Presidente Velasco,
Sino ba ang babaeng ito na basta-basta na lang umupo sa main table? Napakaraming VIPs ngayon dito. Hindi niya alam ang lugar niya. Tinuruan ko lang siya ng leksyon para sa iyo. Natahimik ang buong table. Anti-anti akong lumingon para tingnan si Rafael. Ang lalaking minahal ko sa loob ng 3 taon ay nanatiling nakaupo sa kanyang upuan sa gitna ng kapangyarihan. Ang alak sa kanyang baso ay umaalon-alon pa. Ang kanyang nga mata ay dumapo sa mapulang marka sa aking pisngi eksaktong 1 segundo. 1 segundo lang. Pagkatapos ay ibinaba niya ang baso sa lamesa. Ang tunong salamin na tumama sa lamesa ay umalingaw-ngaw. Mas malamig pa kaysa sa sampal kani-kanina lang. Carmela. Ang boses niya ay malalim. Kalmado at may taglay. Na autoridad. Na salub. Ne 3 taon ay kusang club kong sinusunod. Si Chloe ay naparami ne inom na yon dahil siya ang kuminom para sa akin. Asawa kita. Huwag mo na siyang patulan bilang isang empleyado. Pumunta ka muna sa restroom para ayusin ang makeup mo tapos magpahatid ka na sa driver pauwi. Matagal ko siyang tinitigan. Hinintay kong tumayo siya. Hinintay kong itanong niya kung nasasaktan ba ako. Hinintay kong sabihin niya sa sekretaryang iyon na ako, ang asawa niya. Ngunit wala siyang ginawa. Isang pangungusap lang. Huwag mo na siyang patulan bilang isang empleyado. Para bang karapat-dapat akong masampal? Ang dignidad ko ay karapat-dapat tapakan. At basta't ako ay marunong umunawa. Ang lahat ay may tuturing. Na parang walang nangyari. Si Doña Carmen na nakaupo sa tabi ay iniangat ang kanyang tasaa. Hinipan ito ng banayat. At sinabi sa isang malamig na boses. Tama iyon. Carmela. Ang babae sa pamilya. Ay, dapat marunong mag-ingat sa reputasyon ng asawa. Kung palalakihin mo pa ang maliit na bagay na ito. Si Rafael ang mapapahiya. 3 taon ka ng manugang Velasco. Hindi mo ba naunawaan ang simpleng bagay na ito? Isang tiyahin ni Rafael ang tumawa ng mahina. Masyadong maliksi lang talaga itong si Chloe kaya medyo mabilis magalit? Gusto lang naman niyang protektahan ang main table. Carmela, pamilya tayo. Palampasin mo na lang. Pamilya. Ang dalawang salitang iyon ay tumusok sa puso ko ng mas masakit pa sa sampal. 3 taon kong ginamit ang sarili kong para bayaran ang ngaluho ni Doña Carmen. Munggas pa session na nakakahalaga ang daan-daang libong piso. Mungga customized na Filipiniana. Mga perlas na ipinagyayabang niya sa mga kaibigan lahat ng ito ay dumadaan sa aking trust fund. 3 taon na ang matiyuhin at tiyahin ng mga Velasco ay kumukuha ng pera buwan-buwan mula sa mga supplementary cards na parang kumukuha lang ng tubig sa sarili nilang balon. 3 taon. At si Chloe Mendoza nakakarating lang ay ginamit ang kumpanya bilang palusot para bumili ng mga designer bags, high heels, at mga damit na nakakahalaga ng milyon-milyong piso. At ngayon, suot niya ang damit na binili ng pera ko, tumayo sa harap ko, sinampal ako, at pinrotektahan ng asawa ko, biglang nakaramdam ng kakatuwang kapayapaan ang aking puso. Hindi na ako nanginginig. Hindi na nasasakal. Isang malamig na kawalan na lang ang gumagapang mula sa aking puso hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Dahan-dahan akong tumayo. Nang makita ito ni Chloe, ngumisi siya at mas initaas ang baba. Narinig mo ba? Sabi ni Presidente, umuwi ka na. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Ang isang tulad mo ay walang karapatang umupo sa tabi niya. Hindi ako sumagot. Humakbang ako papalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, may nagdaang pagyayabang sa kanyang na mata. Itinaas ko ang aking kamay. Pa! Ang unang sampal ay bumaksak sa kanang pisngi ni Chloe. Napakalakas kaya't ang mukha niya ay tumabingi. Narinig ang mga paghapongang hininga sa paligid. Bago pa siya makasigaw, ibinalik ko ang kamay ko. Pa! Ang ikalawang sampal ay tumama ng direkta sa kanyang kaliwang pisngi. Ang kanyang maayos na pusot ay nasira. At ang mahiblangang kanyang buhok ay nahulog sa kanyang muha. Nanlaki ang mamata niya. Sa matinding pagkabigla. Matapang kang sampalin ako. Hinawakan ko ang kwelyong kanyang puting damit at hinila siya palapit. Ang boses ko ay mahina ngunit bawat salita ay parang patalim. Ang unang sampal ay para sa marumi mong kamay. Ang ikalawang sampal ay para sa bunganga mong walang modo. At para sa pangatlo, itinaas ko muli ang kamay ko. Pa, regalo para maalala mo. Kung susuot kang mabagay na binili gamit ang pera ko. Huwag mo akong kakagatin pagtalikot.
Napaatras si Chloe. Nadulas ang kanyang high heels sa makintap na marmol na sahig at napaupo siya sa pulang karpet. May dugo na tumulo mula sa gilid ng kanyang labi at agad pumatak ang maluha niya. Umiyak siya ng malakas na parang siya ang inapi. Sa wakas, tumayo si Rafael Velasco. Ang upuan sa kanyang likuran ay kumiskis sa sahig at lumihangang malakas na ingay. Mabilis siyang lumapit. Mahigpit na hinawakan ang pulso ko. Napakalakas ng puwersa kaya't nanakit ang buto ko. Carmela del Rosario, nasisiraan ka na bang ang bait? Alam mo ba kung gaano karaming reporters at partners ang nandito ngayon? Hindi ka ba makukuntento hanggat hindi mo nayuyurakan ang reputasyon ng Ma Velasco? Tiningnan ko ang kamay niyang nakahawak sa pulso ko. Sa kanyang ring finger ay nakasuot pa rin ang singsing sa kasal na idinisenyo ko mismo, na may nakaukit na salitang payapa sa loop. Nun? Inisip kong basta may pag-ibig? Kahit na habang buhay akong nasa likuran niya ay ayos lang. Ngayon? Pagtingin ko sa singsing na iyon, nakita ko lang kung gaano kaawa-awa ang sarili ko 3 taon na ang nakalilipas. Bitiwan mo ako. Sabi ko. Hindi bumitiw si Rafael, sa halip ay mas hinigpitan pa ito. Humingi ka ang tawad kay Chloe ngayon din, pagkatapos ay pumunta ka sa kotse. Pag-uwi natin, mag-usap tayo. Mahina akong natawa. Isang tuyong tawa. Walang saya. Walang lungkot. Tanging pandidiri. Ginamit ko ang kabilang kamay ko para tanggalin ang singsing sa aking daliri. Ang maliit na diamante ay kumislap sa ilalim ng chandelier. Nang makita ni Rafael ang ginawa ko, sa wakas ay nagbago ang kanyang tingin. Anong ginagawa mo? Hinila ko ang kamay ko mula sa kanya. Naglakad papunta sa main table at kinuha ang basong red wine na ininuman niya. Sa harap ng lahat, inihulog ko ang singsing sa loop ng baso. Ang diamante ay lumubog sa ilalim. Nalunod sa kulay na kasing pulang dugo. Ang buong bulwagan ay napakatahimik. Kaya't maririnig ang mabibigat na pahinga ni Chloe. Tumingala ako kay Rafael. Ang kasal na ito, ipapawalang bisa ko na. Nanigas ang kanyang mukha. Hinampas ni Doña Carmen ang lamesa. Carmela del Rosario, kapag lumabas ka sa pintuang iyan, huwag ka nang babalik sa pamilya Velasco. Kung hindi ka bubuhayin ni Rafael, sino ka ba sa akala mo? Hindi na ako lumingon. Inayos ko lang ang laylayan ng aking damit. Itinuwid ang aking likod. At hakbang-hakbang na naglakad. Lampas sa matingin na puno ng pakabigla, panlilibak, kuryosidad, at takot, bumukas ang pintong bulwagan. At ang malamig na hanging gabi mula sa matataas na pasilyo ay umihip sa akin. Sa likuran ko, nagsimulang umugong ang bulungan na parang nga along pumapalo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong balak-balikan at patayin ang anumang apoy para sa mga Velasco. 3 taon na. Masyado na akong naging anino ni Rafael. Ngayong gabi, patay na ang aninong iyon. At mula sa sandaling lumabas ako sa salusalong iyon, maintindihan ng pamilya Velasco ang isang bagay. Ang babaeng tinatawag nilang palamunin ang mismong nagpakain sa buong mapangyaring imperyo nila. Pagdating ko sa elevator, narinig ko sa likuran ang mabilis na yabak ng sapatos na sumusunod sa akin. Pasara na ang pintong elevator nang may isang kamaing lalaki na humarang dito. Umilaw ang sensor. At muling bumukas ang mapinto. Nakatayo sa harap ko si Rafael. Bahagyang tabingi ang necktie. Mas mabigat ang pahinga kaysa karaniwan. At ang mga mata niya ay wala na ang kalmado gaya kanina sa bulwagan. Pumasok siya. Pinindot ang button para magsara ang pinto. At lumingon sa akin na parang nakatingin sa isang empleyadong nakagawa ng malaking pagkakamali. Masaya ka na ba sa ginawa mo? Tiningnan ko lang ang numero ng palapag na pababa ng hindi sumasagot, 3 sampal. Pahagis ng singsing sa harap ng buong ballroom. Pagdeklara ng annulment. Carmela, alam mo ba kung gaano karaming reporters ang naroon? Alam mo ba na kung may lumabas na video? Paano babagsak ang stocks ng kumpanya bukas ng umaga? Nananatili akong tahimik. Masakit ang kaliwang pisngi ko, at masakit din ang pulso ko sa pagkakapiga niya kanina. Ngunit ang pinaka-nakapagpasikip ng hininga ko ay ang tono ng kanyang boses. Hanggang sa sandaling ito, ang unang naisip niya pa rin ay ang stocks. Ang reputasyon. Ang imahe ang kumpanya. Hindi niya kailanman tinanong kung nasasaktan ba ako, o kung bakit nangahas si Chloe na gawin iyon sa harap niya. Huminga ng malalim si Rafael,
Marahil napagtanto niyang masyadong mabigat ang kanyang boses kaya pinahinahon niya ito. Inaamin ko na mali si Chloe. Pero bata pa siya. Baguhan pa lang sa kumpanya. Inirekomenda ng malalaking partners kaya medyo tumaas ang kumpiyansa. Babawasan ko ang sweldo niya at papakiusapan ko siyang humingi ng tawad sa iyo. Tungkol sa problema nating mag-asawa, huwag nating hayaang pagtawanan tayo ang ibang tao. Napatawa ako. Ibang tao. Lumingon ako sa kanya. Sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng elevator, ang mukhang lalaking minahal ko ay biglang naging nakakapanindig balahibo sa pagiging estranghero. Ang ibang tao na sinasabi mo ay sinampal ako sa mismong harapan mo, at ang asawa ko ay sinabihan akong huwag na siyang patulan. Dumilim ang mamata ni Rafael. Mela, huwag mong baluktutin ang mga salita ko. Inaayos ko ito sa paraang pinakakaunti ang pinsala. Pinakakaunting pinsala para kanino? Napatigil siya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Nagbibitaw ng bawat salita ng dahan-dahan. Para sa iyo. Para sa pamilya Flasco? Para sa sekretarya mong nakasuot ng mga damit na binili gamit ang pera ko? O para sa asawang sinampal sa harap ng daan-daang tao? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rafael. Nakatikom ang labi, at bumaba ang boses. Alam mo ang tungkol sa damit. Hindi lang ang damit. Bumukas ang elevator sa ground floor. Nauna akong lumabas. Ang aking takong ay tumatama sa makintap na marmol na sahig. Ang gitunog ay mahina ng ngunit may paninindigan. Sumunod si Rafael sa akin. Ngayong gabi, ang damit na suot ni Chloe, ang diamond bracelet sa kanyang kamay, ang 2 designer bags na binili niya noong isang buwan, ang 4 na pares ng high heels na ipinagmalaki niya sa group chat ng mga assistants, lahat ng yon ay naisweep mula sa supplementary card na nakapanggalan sa personal kong trust fund. Rafael, hindi mo ba talaga alam? O alam mo pero nagpapanggap ka lang na hindi mo alam? Napatigil siya sa paglakat. Sa unang pagkakataon, may manipis na bakas na gulat sa kanyang mga mata. Ngunit ang isang tulad ni Rafael ay sanay na kontrolin ang lahat. Kahit nagpapanich na siya, pinipilit niya pa ring panatilihin ang kanyang autoridad. Baka nakamali lang ang accounting department sa pag-audit. Bukas ipapapasuri ko ito sa mga tao ko. Hindi na kailangan. Tumalikot ako at naglakad palabas ng lobby ng hotel. Ang hanging gabi ng Maynila na umihip sa mukha ko ay mas malamig pa kaysa sa inakala ko. Sa ibaba ng hagdan, nakaabang na ang personal driver ko, si Mang Carding, at nakabukas na ang pinto ng kotse. Umupo ako sa backseat. Bago ko isara ang pinto, narinig ko pa si Rafael na sumisigaw. Carmela, pag-uwi natin, mag-usap tayo. Huwag mong palayuin pa ang sitwasyong ito. Tiningnan ko siya mula sa bintana ng kotse. Huli na. Matagal nang lumayo ang sitwasyong ito. Mula pa noong sandaling hinayaan mong may manampal sa akin nang hindi ka tumatayo. Umandar ang kotse paalis ng hotel. Ang mailaw mula sa Grand Hall ay unti-unting lumabo sa likuran. Na parang isang ginintuang panaginip na pinupunit mula sa buhay ko piraso-piraso. Nang ako na lamang ang naiwan sa tahimik na loop ng kotse. Doon lang nagsimulang makalamat ang kalmado kong mukha. Nangingini ang mga kamay ko nang hindi ko makontrol. Ang kaliwang pisngi ko ay patuloy sa pag-iinit. Bingi pa rin ang tenga ko. At ang aking lalamunan ay masyadong masikip kaya't kahit pahinga ay masakit. Itinagilit ko ang ulo ko para tumingin sa bintana. Naging malabo ang siyudad dahil sa aking ngaluha. Minahal ko si Rafael hanggang sa puntong nakukusa akong hayaan siyang umakyat sa itaas habang ako'y nakatayo sa likuran. Sinasalalo ang lahat ng umaalok na ladrilyo sa ilalim ng kanyang nga paa. Ngunit ginamit niya ang mismong toreng iyon para itago ako. Para papaniwalain ang kanyang buong pamilya na ako'y isang walang kwentang babae na umaasa lamang sa kanya. Tumigil ang kotse sa tapat ng aming mansyon sa Forbes Park, Makati. Kung saan kami ni Rafael nanirahan ng 3 taon. Madilim ang buong bahay. Walang ni isang ilaw na nag-aantay. Bumaba akong kotse. Kinuha ang susi sa aking bag. Ngunit masyadong nanginginig ang aking mga kamay kaya't ilang beses kong hindi may pasok sa butas ang susi. Sa huli, nahulog ang susi sa malamig na sementadong lapak. Lumilihang isang tuyong kalampak. Yumuko ako para pulutin ito. At aksidenteng napunta ang aking tingin sa kupas na lasong nakadikit sa gilid ng salamin ng pinto, isang laso na nanggaling sa kandila ng aming kasal.
ako mismo ang nagdikit nito pagkatapos naming ikasal. Nang laitin ito ni Doña Carmen na baduy at inutusan ang katulong na tanggalin. Palihim kong itinago ang isang maliit na piraso. Matagal ko itong tinitigan at tinanong ko ang sarili ko. Para saan ba talaga ako nabuhay sa nakalipas na 3 taon? Biglang nakfibrate ang telepono sa aking bag. Pinunasan ko ang maluha ko. Binuksan ang pinto ng bahay. At nang hindi binubuksan ang mailaw, dumiretso ako sa sala. Sa screen ay makikita ang pangalan ni Attorney Ricardo Villanueva, ang taong pumalit sa aking ama para pamahalaan ang lahat ng legal at pinansyal na talaan ng aming pamilya. Sinagot ko, Senyorita Carmela, ayos ka lang ba? Sa isang tanong na iyon, biglang sumikip ang lalamunan ko, pero hindi ko hinayaan ang sarili kong maging mahina pa. Attorney Ricardo, ituloy natin ang plano. Natahimik ang kabilang linya ng isang segundo bago naging seryoso ang boses niya. Inihanda ko na ang audit report. Ang 32 supplementary cards na konektado kay Doña Carmen, sa magkamag-anak ng mga Velasco, at kay Chloe Mendoza ay patuloy na kumukuha mula sa iyong trust fund. Ang kabuuang gastos sa loob ni 3 taon ay lumampas na sa 1 milyong piso. Si Chloe Mendoza pa lamang, sa loob ng 3 buwan, ay ginamit ang kumpanya para gumastos ng higit sa 2.5 milyong piso. Ipinikit ko ang aking nga mata. Ang mga numerong iyon ay hindi nakakagulat. Ngunit pinalamig pa rin nito ang puso ko. I block lahat. Ngayon din. Ngayon na po, senyorita. Ngayon din? Bawiin ang authorization ng nga cards? Kanselahin ang credit limits? Sabihan ang bangko na tanggihan ang anumang bagong transaksyon. Ang mansyong ito, mga sasakyan, driver, mga allowance account. Lahat ng nakapangalan sa akin o pinopondohan ko. Bawiin lahat. Masusunod po. Kumusta ang karapatan sa paggamit ng S17 bioteknolohiya na ibinigay ng pamilya Del Rosario sa Grupo Velasco? Iminulat ko ang mga mata ko at tiningnan ang refleksyon ko sa madilim na salamin. Ang babaero ay may marka pa rin ng sampal sa mukha, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi na mahina. Ihanda ang madokumento para kanselahin ang authorization. Bukas ng umaga, gusto kong ipaintindi kay Rafael Velasco na ang palagi niyang tinatawag na kapakanan ng kumpanya ay palaging nasa aking makamay. Wala nang iba pang itinanong si Attorney Ricardo. Higit 20 taon na siyang naglilingkod sa aking ama. At siya ang pinakanakakaintindi kung bakit sa nakalipas na 3 taon ay sinadya kong itago ang sarili ko sa likod ng anino ni Rafael. Nang sinabi kong ituloy natin ang plano, alam niya na mula sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpaparaya ko ay nagwakas na. Senyorita Carmela, sa loob ng 10 minuto, magpapadala ang bangko ng kumpirmasyon na nakablock na ang mga cards. Papalitan ko na rin sa ititim ang lahat ng access rights para sa mansyon, garahe, at mga sasakyan. Gusto niyo po bang magiwan ng access para kay Mr. Velasco? Tumingala ako sa ikalawang palapak. Kung saan ang kwarto namin ni Rafael ay may nakasabit paring malaking litrato ngaming kasal. Sa litrato, nakangiti siya habang yakap ang baywang ko. Habang ako na may nakatinggala sa kanya na punong tiwala. Nang mapanahong iyon, hindi ko alam na darating ang araw na utusan kong ilok ang lalaking iyon sa labas ng buhay ko. Huwag. Mahinang sagot ko. Bawiin lahat. Simula ngayong gabi. Wala na siyang kalayaang pumasok sa anumang lugar na pag-ari ko. Masusunod po. Senyorita, pinatay ko ang tawag. Hinubad ang aking high heels. At itinapon sa gilid bago lumakat nang nakayapak sa malamig na marmol na sahig. Ang malawak na mansyon ay tahimik na nakakapanindig balahibo. Sa nakalipas na 3 taon, ako mismo ang pumiling ng bawat kurtina, bawat florera, at bawat plato sa hapag-kainan. Naisip ko noon na hanggat mainit ang tahanang ito, kahit saan pumunta si Rafael ay gugustuhin niyang umuwi. Ngunit napagtanto ko na ang isang bahay ay hindi mainit dahil sa mga kagamitan kundi dahil sa mga puso. Ang isang bahay na ang asawa ay laging inuna ang reputasyon bago ang asawa. Inuna ang ina. Inuna pa ang isang sekretaryang 3 buwan palang nagtatrabaho, kahit na gaano pa kaliwanag ang mailaw, ay mananatiling isang malamig na kahon, umilaw muli ang telepono. Mensahe ito ni Rafael. Bukas ng umaga, 10 AM. Pumunta ka sa kumpanya. Hihingi ng tawad si Chloe sa harap mo at sa harap ko. Ang nangyari ngayong gabi ay magtatapos na rito.
Binasa ko ng paulit-ulit ang nga salitang magtatapos na rito at ngumisi. Akala niya siya pa rin ang magdedesisyon. Akala niya kung bibigyan niya akong umurahing pahingingan tawad, tutungo ako at susundan ang hagdan na inihanda niya tulad ng lagi kong ginagawa. Ngunit nakalimutan niya na ang hagdan na iyon ay binuo mula sa pera ko, mula sa teknolohiya ko. At sa mga panahong na nahimik ako at nilunok ang galit para protektahan ang tinatawag niyang pride, hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa smart control panel sa pasilyo at inilagay ang pinakamataas na admin password. Umilaw ang screen. Ipinapakita ang listahan ng access rights. Rafael Velasco, Doña Carmen, pamilya driver, dating mayordomo, at tatlong kamag-anak nga Velasco na dating nagdaos ng party rito ng walang paalam. Tiningnan ko ang bawat pangalan at pinindot ang delete. Tumunog ang malamig na boses ng system. Access revoke. Binuksan ko ang bahagi para sa garahe. 3 sasakyan ang nakapangalan sa akin. Isa na ginagamit ni Rafael papasok sa trabaho. Isa na ginagamit ni Doña Carmen kapag naglalaronggang baraha kasama ang mga kaibigan, at isa na ginagamit ng driver para ihatid ang mga kamag-anak nila. Inilok ko ang GPS. Kinansela ang kakayahang may start ang mga makina, at nagpadala ng utos ng pagbawi sa asset management company ng Pamilya del Rosario. Ang bawat pindot ko ay parabang mga hiwa ng kutsilyo na pumutol sa huling hibla na nagugnay sa akin at sa Pamilya Flasco. Pasado 2:00 ng madaling araw nang makaakyat ako sa kwarto para magpalit ng damit, binuksan ko ang aparador at tiningnan ang madamit na may mapupusyaw na kulay na suot ko sa loob ng 3 taon. Beige, cream, gray, paleping. Lahat ng gakulay na pinuri ni Doña Carmen, na nagsasabing bilang asawa nga, presidente, dapat ay maging mahinhin at huwag masyadong agaw pansin. Kinuha ko ang aking maleta, at wala akong kinuha kahit isang piraso sa mga damit na iyon. Kinuha ko lang ang aking nga personal na dokumento. Ilang maalahas na iniwan ng aking ina. At ang wooden box na naglalaman ng personal na selyo-seal ng Pamilya del Rosario. Kinabukasan. 6:15 na umaga. Sunod-sunod na tumunog ang doorbell, na parang gustong sirain ang bakal na gate. Kakatapos ko lang magpalit ng puting suit, ang buhok ko'y nakapusot ng maayos, at nakatayo ako sa bintana sa ikalawang palapak habang nakatingin sa ibaba. Nakatayo si Doña Carmen sa labas ng gate nakasuot ng teal silk blouse. Ang muka ay nakanggiwi sa galit. Sa tabi niya ay si Chloe. Nakasuot ng sunglasses para itago ang kalahati ng kanyang muha, ngunit hindi pa rin may tago ang pamamagangang kanyang 2 pisngi. Hawak ni Doña Carmen ang telepono at sumisigaw, "Carmela, buksan mo agad ang gate. Bakit mali ang password? Nasaan ang kotse ko? Nasaan ang driver na si Mang Carding? May usapan kami ni Doña Pachita na mag-almusal. Gusto mo ba akong magtaksi sa daan?" Nanatili akong nakatayo at pinagmasdan siya. Wala na ni katiting na pakialam sa puso ko. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono ko. Unang tawag? Hindi ko sinagot. Pangalawang tawag. Hinayaan ko lang mamatay. Sa 17 na tawag. Doon ko palang dahan-dahang sinagot at inilagay sa ibabaw ng vanity table at ini-on ang speaker. Agad sumabog ang boses ni Doña Carmen sa kwarto. Nasisiraan ka na ba? Sino ang nagbigay sa iyong karapatan na palitan ang password ng gate? Alam mo ba kung kaninong bahay ito? Kinuha ko ang lipstick at ipinahit ang malalim na pulang kulay sa aking mga labi. Bahay ko. Natahimik na 2 segundo ang kabilang linya, tapos sumigaw siya. Anong sinasabi mo? Ang mansyong ito ay nakapangalan sa akin. Para pambiling lupa, para pampatayo, at para sa mga furniture. Lahat yan galing sa personal kong account. Kung gusto mong pumasok, kailangan mo nang ng permiso ko. Sumingit naman agad si Chloe. Ang boses ay parang malambot na tubig. Ate Mela, alam kong galit ka pa rin sa akin kagabi. Pero matanda na po si Tita Carmen. Hindi maganda ang ginagawa niyo. Ang gulo nating dalawa. Huwag niyo nang idamay ang nga matatanda. Ibinalik ko ang lipstick sa mesa at pinakmasdan ang muha ko sa salamin. May mapula pang bakas ang sampal. Pero ang mamata ko ay napakakalmado. Chloe, isipin mo muna ang sarili mo. Ang sunglasses na suot mo. Binili mo gamit ang supplementary card ko, tama? Bago mag-8 umaga. Kung hindi mo ibabalik ang lahat ng halaga ng maresibo na kinuha mo nang walang paalam.
Ang abogado ko ay magpapadala ng kasong estafa at falsification of public documents laban sa iyo. Narinig ko ang malakas na paksinghap sa kabilang linya. Agad sumigaw si Doña Carmen. Subukan mo. Si Chloe ay tao ni Rafael. Kung gagalawin mo siya, binabastos mo na hingang gipanggalang Eniga Velasco. Tumawa ako ng gimalamig. Kung ganon, tawagan mo ang anak mo ngayon na. Dahil simula ngayong umaga, ang mukha ng Velasco ay hindi lang babaksak sa labas ng gate na ito. Pagkatapos kong magsalita, pinatay ko ang tawag at hinila ang maleta palabas ng kwarto. Pagdaan ko sa wedding photo na nakasabit sa pasilyo, tumigil ako ng ilang segundo. Ang babae sa litrato ay ngumiti nga pakalambing. Iniangat ko ang kamay ko. Tinanggal ang litrato at iniharap ito sa pader. Sa bakuran, nakaabang na ang kotse ng Del Rosario sa side gate. Sumakay ako sa kotse nang hindi lumilingon pabalik. Ang pupuntahan ko ay hindi ang kumpanyang Grupo Velasco base sa utos ni Rafael, kundi ang pinakamataas na palapak ng gusalingang pamilya Del Rosario. Ang lugar kung saan dapat matagal na akong umuwi. Lumiko ang itim na kotse sa Ayala Avenue habang papasikat pa lamang ang araw. Ang maglas building ay sumasalamin sa unang sinang ng umaga. Malamig at matalim na parang nga patalim na nakatayo sa gitna ng siyudad. Nakaupo ako sa backseat. Ang aking kamay ay nakapatong sa wooden box na naglalaman ng selyo ng pamilya Del Rosario. 3 taon ko itong hindi hinawakan. 3 taon kong pinilit ang sarili na kalimutan ang pakiramdam ngang nakaupo sa posisyon ngang tagapasya. Kalimutan ang mga mahabang meeting na umaabot ng hating gabi. Kalimutan ang mga magagalang na tingin ng mga taong dating tumatawag sa akin ng senyorita. Akala ko nun, ang pag-iwan sa kapangyarihan ay paraan upang mapanatili ang pag-ibig. Ngayon naintindihan ko na. Nang ibinaba ko ang maarmas ko, inakala ng taong nasa tabi ko na ipinanganak akong mahina. Huminto ang sasakyan sa tapat ng Del Rosario Building. 48 palapah nga asul na salamin ang umaangat sa gitna ng siyudad. Sa tuktok nito ay ang logo na hugis pilak na sampaguita na mismong ama ko ang nagdisenyo. Pagbukas ng pinto, 2 hilera ng mga top executives ang nakabang sa lobby. Si Attorney Ricardo Villanueva ang nasa unahan. Suot ang planteadong gray na suit, may uban na ang buhok, at formal ang muha. Nang makita niya akong bumaba, bahagya siyang yumuko, Senyorita Carmela. Maligayang pagbabalik. Sa isang pangungusap na iyon, biglang nag-init ang aking ilong. Pero hindi ako umiyak. Mula kagabi hanggang ngayon, sapat na ang aking maluha. Nang pumasok ako sa revolving door, ang tunog ng aking high heels na tumatama sa granite floor ay malinaw at malamig. Tumayo ang mga receptionist, guards, at assistants para bumati. May hindi nakakita sa akin sa loob nga 3 taon. Bakas sa kanilang mga mata ang bahagyang gulat nang makita ang mapulang marka sa aking pisngi. Pero walang nangahas na magtanong. Dinala ako ni pribadong elevator sa pinakamataas na palapag. Pagbukas sa ni pinto, puno na ang strategic meeting room. Ang Chief Financial Officer, Head of Legal, PR Director, at Head of Investments ay nakaupo lahat sa harap ng malaking screen. Dumiretso ako sa upuan ng chairman. Sa mesa ay may nakahandang 3 makapal na folders. At sa tabi nito ay isang tasang kape black. Walang asukal. Sakto sa dati kong nakasanayan. Umupo ako at binuksan ang unang folder. Simulan na natin. Agad tumayo ang CFO. Senyorita, ang 32 supplementary cards ay tuluyan nang nablock ng 2:17 a.m. Mula 6:00 hanggang ngayon, may 7 transaksyong na-decline. May kabuuang halaga na humigit kumulang 12.5 milyong piso. Kabilang dito ay isang transaksyon sa isang high-end boutique sa Greenbelt, Makati. Ang magumamit ng card ay sina Doña Carmen at Chloe Mendoza. Inilipat ko ang pahina. Naroon ang listahan ng bawat gastos sa loob ng 3 taon. Malinaw ang petsa, lokasyon, at pirma ng tumanggap. Gumastos si Doña Carmen ng halos 20 milyong piso para sa beauty treatments, alahas, at mga bayahe. Ang makamaanak naman ni Rafael ay kumuhang milyon-milyong piso buwan-buwan bilang family fund. Si Chloe, na 3 buwan pa lang sa Velasco Group, ay gumamit ng entertainment allowance para makaskas ng 2,500 milyong piso. Ang bawat numero ay isang sampal pabalik sa aking katangahan.
Itinulak ng head of legal ang kanyang salamin at nagpatuloy. Ang kasong estafa at falsification of public documents laban kay Chloe Mendoza ay handa na. Sa oras na pirmahan ninyo, ipapasa namin ito ngayon din. Bukod pa rito, ang legal team ay nahanda ng notice of termination para sa paggamit ngang S17 bioteknolohiya na ibinigay ng libre ngang pamilya Del Rosario sa Grupo Velasco noong nakaraang 3 taon. Natahimik ang buong kwarto nang mabanggit ang pangalan ng S17. Ito ang pinakasentrong teknolohiya na tumulong sa Grupo Velasco na makapasok sa industriya ng clean energy. Ito rin ang dahilan kung bakit puring-puri si Rafael sa mga pahayagan bilang rising star ng Philippine business world. Walang nakakaalam na 3 taon na ang nakalipas. Ako mismo ang pumirma sa dokumentong nagpapahintulot sa kanya na gamitin iyon ng libre dahil lang sa tumayo siya sa ulan sa lobbying Del Rosario Building ng 6 na oras para makipagkita sa chairman. At hindi niya alam na ang chairman na iyon ay ang kanyang sariling asawa. Humigop akong kape. Ang pait na gumapang sa aking dila ay mas nakpagising sa akin. Huwag muna nating ipadala ang notice of termination. Tumingin sa akin si Attorney Ricardo. Gusto mong mahintay na? Tamang tiempo. Tama. Ngayong araw may meeting ang Grupo Velasco para ihanda ang bidding documents sa proyektong Timog. Hayaan nating isipin ni Rafael na hawak niya pa rin ang lahat sa loob ng ilang oras. Kapag nasa pinakakumpiyansa na siya, saka natin hilahin ang huling tabla. Tumango ang PR director. Wala pang negatibong balita sa labas. Pero kagabi may ma-reporters na dumalo sa salusalo. Matasang posibilidad na may labas na edited na video. Inangat ko ang aking mga mata. Ihanda ng maaga ang buong CCTV footage ng Grand Hall, pasilyo at elevator. Kung gagamitin nila ang media, ilalabas natin ang buong video. Masusunod po. Pagkatapos ng meeting, umilaw ang telepono ko. Si Rafael. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo. Sinagot ito. At inion ang speaker sa harap ng lahat. Ang boses niya ay hindi na kalmado tulad kagabi. Charmela, tumawag ang mama ko. Binablock mo ang card niya. Sumandal ako sa upuan. Hindi lang sa nanay mo. Lahat ng supplementary cards ng pamilya Velasco ay nablock na. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Alam na alam ko. Huminga siya ng malalim. Ginagawa mong isyung pinansyal ang problema ng pamilya natin. Malit na gulo lang ang mag-asawa. Kailangan mo ba talagang umabot sa ganito? Tumingin ako sa mga dokumento sa harap ko at ngumisi. Malit na gulong mag-asawa. Rafael, ang asawa mo ay sinampal ngang sekretarya mo sa harap ng daan-daang tao. Nilait akong nanay mo na isa akong palamunin. Tapos pinilit mo akong humingi ngang tawad sa taong nanakit sa akin. Kung maliit na gulo lang iyon? Ano ang malaki para sa iyo? Hihintayin ko pa ba siyang umupo bilang Senyora Velasco bago ako bigyan ng karapatang masaktan? Natahimik ang kabilang linya. Pagkalipas ng ilang saglit, bumaba ang boses niya. Nasaan ka ngayon? Sa Grupo Del Rosario. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na nahulog sa kabilang linya. Mabigat ang bawat salitang binitawan niya. Anong ginagawa mo diyan? Yumuko ako at pinirmahan ang unang pahinangang audit report. Bumalik sa lugar kung saan ako nararapat at inihahanda ang pagtutuos laban sa iyo. Matagal na nanahimik ang kabilang linya. Naimagini ko ang mukha ni Rafael ng mga oras na iyon. Salubong ang kilay. Nakatikom ang labi. At mahigpit na nakahawak ang mga daliring namumuti sa telepono. Palagi niyang pinagmamalaki na kontrolado niya ang lahat ng piyesa sa chessboard. Ngunit ngayon, ang piyesang inakala niyang pinakawalang silbi ay kusa ng lumabas ng laro at binago ang buong laban? Mela, huwag kang gumawa ng bagay na pagsisihan mo. Mas mababa na ang boses niya. Hindi na isang utos. Ngunit sinusubukang panatilihin ang natitirang autoridad. Ibinaba ko ang aking ballpen. At tiningnan ang pirma ko sa audit. Ang taong dapat magsisi ay ikaw. Sa anong posisyon ka nandun sa Del Rosario Group? Mabilis niyang naitanong ito, na parang naghahanap ng butas para itanggi ang kanyang hinala. Natatawa na lang ako. 3 taong naging asawa ko. Hindi niya kailanman inalam kung saan ako galing. Anong trabaho ko? O anong meron ako? Ang kailangan niya lang ay maging mahinhin ako. Marunong magluto. Marunong maghintay sa pag-uwi niya. At marunong yumuko sa tuwing sasabihin niya ang masalitang para sa ikabubuti ng kumpanya. Mabagal akong sumagot. Bilang taong may hawak na desisyon sa kapalaran ng Grupo Velasco. Sakto, may kumatok sa labas ng meeting room. Pumasok ang asistan ko at naglagay ng isang tablet sa mesa.
Senyorita, nag-report ang mall sa Greenbelt. Si Doña Carmen at si Chloe ay nasa VIP room ng isang high-end boutique. Kingkaskas nila ang 3 supplementary cards. Pero lahat ay na-decline. Hinihingi na store manager ang kumpirmasyon kung i-hold ang mga items. Hindi ko pinatay ang tawag sa telepono. Alam kong naririnig ito ni Rafael. Agad na sumigaw si Rafael mula sa kabilang linya. Carmela, totoong ibloblok mo ang card ng nanay ko? Matanda na siya. Hahayaan mo ba siyang mapahiya sa harap ng ibang tao ng ganito? Nilakasan ko pa ang speaker para marinig ang buong kwarto. Dahil ba matanda siya? May karapatan na siyang gamitin ang pera ko para suportahan ang pride niya at pagkatapos ay layitin akong palamunin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit ano pa man, siya ay nanay ko at asawa kita. Kagabi, naalala mo ba iyan? Nabulunan siya. Tumingin ako sa asistan ko at sinabihang tawagan ang butik. Kung hindi pa nababayaran ang gamit, huwag ibigay. Kung alinman ang napunit na ang tag pero hindi nabayaran, ibalik nila sa orihinal na kondisyon. Kapag may nagpumilit na kunin, gawan niyong report at itawag sa pulisya. Yumuko ang asistan. Masusunod po. Kinuha ko ang telepono at nagsalita. Sa boses na maski ako'y parang hindi na pamilyar. Rafael, ilang cards pa lang ang nablok. Pero taranta ka na ng ganito. Mamayapak nalaman mo na hindi na sa Grupo Flasco ang S17. Paano ka kaya mananatiling kalmado? Anong sinabi mo? Nanginginig ang boses niya. Hindi ako sumagot. Pinatay ko agad ang tawag. Tahimik pa rin ang matao sa kwarto. Tumingin sa akin si Attorney Ricardo, may counting awa sa mga mata niya. Pero mas nangingibabaw ang pagrespeto. Senyorita, nagsend ng live video ang store. Gusto niyo bang panurin? Tumango ako. Umilaw ang malaking screen. Sa loob ng marangyang VIP room, nakatayo si Doña Carmen, namumula ang muka sa galit. Sa upuan ay may mga bags at coats na nagkakahalaga ng halos 13.5 milyong piso. Nakatayo sa tabi niya si Chloe. Maga pa rin ang pisngi. Pero nakasuot ng bagong tweed coat. Isang tingin ko lang. Alam kong hindi bababa sa 900,000 pesos ang halaga nito. Magalang na yumuko ang store manager. Doña Carmen, nag-report ang system na nakablock ang lahat ng nakalink na cards. Kung mayroon kayong ibang mode of payment, alalayan po. Namin kayo. Hinampas ni Doña Carmen ang bag sa mesa. Minamalit niyo ba ang Flasco? Presidenteng Grupo Flasco ang anak ko. Alam niyo ba kung makano ang kinikita ng kumpanya niya sa isang araw? Isang babaeng customer sa kanto ang mahinang natawa. Ang tawang iyon, kahit mahina, ay sapat na para mag-iba ang mukha ni Doña Carmen. Buong buhay niya, ang paborito niya ay tawagin siyang senyora. Hilig niyang ipagmalaki ang kanyang mabag, sasakyan, at ang matalinong anak niya. Ngayon, sa mismong lugar na ginagamit niya para ipangalandakan ang kanyang estado. Hindi man lang niya mabayaran ang isang resibo. Nakmadaling lumapit si Chloe, matamis ang boses. Tita Carmen, baka naktatampo lang si Ate Mela ngayon. Tawagan ko po siya. Magsosorry ako. Tiningnan ko ang nakukunwaring inosenteng mukha niya sa screen. Nakaramdam ako ngang matinding pandidiri. Umaarte pa rin siya. Hanggang ngayon, ginagamit niya ang pagiging mahina para ipasa sa akin ang kanyang pagkakamali. Nagring muli ang telepono ko. Si Doña Carmen naman. Sinagot ko ito habang nakaspeaker. Pagsagot ko pa lang, tumagos na sa tenga ko ang boses niya. Carmela del Rosario, ay transfer mo. Ngayon din ang 13.5 milyon sa account ko. Ngayon din? Hanggang kailan mo ba ako gustong mapahiya? Sumandal ako sa upuan. Napahiya ka dahil wala kang pambayad. Hindi dahil blinok ko ang card. Bastos! Ang pra ni Rafael ay prang nga Flasco. Bilang asawa niya. Ano bang masama kung gumastos kang kaunti para sa biyenan mo? Mahina akong tumawa. Doña Carmen, makinig ka ng mabuti. Ang account na yan ay personal kong trust fund. 3 taon na? At ginagastos mo ang pera ko. Ang mga kamag-anak mo ginagastos ang pera ko. Si Chloe, isinusuot ang madamit na binili ko. Ginagamit ang magabak na binayaran ko. Tapos kagabi tatayo sa harap ko. At sasampalin ako. Tinatawag mo iyon na gumastos ng kaunti. Natahimik ang kabilang linya. Panginginig ni Chloe ang sumingit. Ate Mela,
Hindi ko po alam na pera niyo yun. Akala ko po approved expenses iyon ng kumpanya. Mabuti. Mamaya. Ipaliwanag mo yan sa abogado at sa pulisya. Nabulunan siya. Binikas ko ng malinaw ang bawat salita. Ang koat na suot mo, hindi pa yan bayad. Hubarin mo at ibalik sa store. Hindi ko gusto na manggamoy ibang tao ang magagamit ko. Narinig ko ang maingay sa kabilang linya. Sumigaw si Doña Carmen. Matapang kang insultuhin si Chloe? Hindi. Binabawi ko lang ang akin. Pinatay ko ang tawag at hindi sila binigyan ng pagkakataong magsalita pa. Sa malaking screen, nakatayong parang tuwat si Chloe sa gitnang VIP room. Papalit-palit ang kulay ng mukha mula pula patungong puti. Nananatiling professional ang ngiti ng store manager. Ngunit ang tingin niya ay malamig. Sa huli, nanginginig na hinubat ni Chloe ang kawat. Inilagay sa upuan sa ilalim ng mapanghamak na tingin ng matao sa paligid. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, wala akong naramdamang saya na inakala ko. Pakiramdam ko lang ay walang laman ang puso ko. Ang pagbawi ng dangal ay hindi pala nakakapagpawala agad ng sugat. Ipinapaalala lang nito sa akin na naging tanga ako para hayaang gamitin ng iba ang sarili kong pera para saksakin ang sarili kong puso. Lumapit si Atty. Ricardo at naglapag ng isang itim na folder sa harap ko. Senyorita Carmela, handa na po ang Notice of Termination para sa paggamit ng S17 technology. Kailangan lang ang inyong pirma. Sa loob ng 10 minuto, matatanggap ng Grupo Velasco ang formal na dokumento. Binuksan ko ang unang pahina ng folder. Nakasulat ng malino. Unconditional Termination of Authorization. Kinuha ko ang ballpen. Sa labas ng bintana. Lubos ng maliwanag ang siyudad. Ngunit sa makamay ko, ang umaga ng mga Velasco ay formal na magdidilim. Pinirmahan ko ito at ipadala ang notice eksaktong 9:37 AM sa malaking screen sa harap ko. Ipinapakita na ng sistem ang status. Received. 2 salita lang, ngunit sapat na para putulin ang pinakamahalagang daluyan ng dugo ng Grupo Velasco. Tinitigan ko ang notifikasyong iyon ng matagal. Hindi ako masaya o natutuwa. Ang pakiramdam ay parang sarili kong kamay ang bumunot sa patalim na 3 taon nang nakabaon sa puso ko. Baka dumugo pa, ngunit at least, hindi na ito pwedeng hawakan at paikutin na ibang tao. Tumayo sa tabi ko si Atty. Ricardo at bumaba ang kanyang boses. Siguradong magre-react agad ang Grupo Velasco. Gusto niyo bang huwag munang sagutin ang mga tawag ni Mr. Velasco? Isinara ko ang folder. Hindi na kailangan. Gusto kong marinig kung kapag nawala ang pinakamahalaga sa kanya. Tatawagin niya pa rin ba akong asawa o sisirain niya ako bilang kaawe? Wala pang 5 minuto. Umilaw na ang telepono ko. Tumatawag si Rafael. Ipinatong ko ang telepono sa lamesa. Naka-speaker. Ang pahinga niya sa kabilang linya ay napakabigat. Sa background ay may maririnig na ingay ng mga taong nag-usap, ang malakas na paglipat ng mga papel. At ang tawag ng kung sino. Presidente. Carmela del Rosario. Anong ginawa mo? Tumingin ako sa orasan sa dingding. Nakuha mo na. Mas mabilis kaysa inaasahan ko. Kinansela mo ang Estudio Blas. Alam mo bang may meeting ang kumpanya ngayon para sa proyektong Timog? Nakapagpasa na kami ng technical documents. Nagbayad na ng down payment para sa assembly line. At maglalabas na ang bangko ng pondo. Kung gagawin mo ito, pinapatay mo ang buong kumpanya. Kalmado akong sumagot. Hindi ang kumpanya mo ang mamatay dahil sa akin. Bumabalik lang ito sa tunay nitong kalusugan pagkatapos kong tanggalin ang oxygen tank. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay bumaba ang boses ni Rafael. Paos at nakpipigil. Mala. Alam kong mali ako kagabi. Pwede akong humingi ng tawad sayo. Pero ang S17 technology ay ang buhay ng libu-libong empleyado. Hindi pwedeng dahil lang sa isang sampal. Ibabagsak mo ang buong kumpanya. Narinig ko ang salitang isang sampal at automatikong napakuyom ang aking makamay. Isang sampal. Rafael. Hanggang ngayon ba iniisip mo na ang lahat ay nagsimula sa sampal na iyon? Hindi. Nagsimula ito nang sabihin mo na itago ko ang pagkatao ko para irespeto ang pride mo. Nagsimula ito noong gumastos ang nanay mo gamit ang pera ko. Pero sinabihang palamunin ako. Nagsimula ito nung pinayagan mo ang makamag-anak mong butasin ang account ko. At ituring na ito'y isang biyayang dapat kong ialay.
Ang sampal kagabi ay ang huling patak lang ng tubig. Lumalimang pahinga niya. Anong gusto mo? Shares? Title? Pwede kitang ipahayag bilang asawa ko sa press conference mamayang gabi. Pwede rin kitang bigyan ng 10% shares ng Grupo Velasco. Napatawa ako ng mahina. 10% ng kumpanyang mawawalan ng pondo? Ang galante mo naman. Carmela, sa wakas. Hindi niya napigilang sumiga. Ngunit ang sigaw na iyon ay hindi na nagpapanigik sa akin sa takot gayang gati. Nakpalala lamang ito sa lamig ng silit. Sabi ko, kung gusto mong mag-usap, alas 3 na hapon. Pumunta ka sa opisina ko. Dali mo ang totoong financial report na Grupo Velasco, ang listahan ng nga inutang niyo na konektado sa S17 at ang pinirmahang annulment papers. Hindi ako pipirma. Kung ayaw mong pumirma, subukan mong lumaban. Hawak ko ang 3 taong audit ng authorization contracts at ang patunay na ginamit ko ang personal kong account para maggaranti ng inutang niyo. Mayroon din akong sapat na dokumento na nakpapatunay na ang isang bahagi ngang inilabas na pondo para sa proyekto ay inilipat sa shell company ng kapatid ni Chloe. Kung hindi ka pipirma sa annulment, ang korte at ang mga pulis ang tutulong sa iyo na pumirma sa ibang paraan. Biglang natigil ang lahat ng ingay sa kabilang linya. Alam kong tinamaan ko ang pinakamahina niyang punto. Matagal bago nagsalita si Rafael, kaya narinig ko pa ang ingay ng aircon sa aking meeting room. Sinusubaybayan mo ba ako? Paos ang boses niya. Hindi. In-audit ko lang ang sarili kong pera. Pinatay ko ang tawag bago pa siya makapagsalita. Sakto naman ang pagpasok ng PR Director. Seryoso ang muha. Senyorita, nasa internet na po ang video kagabi. Edit lang po ito. Ang pinapakita lang ay ang pananampal niyo ng 3 beses kay Chloe Mendoza. Ang pat na sinampal niya kayo una at ang sinabi ni Mr. Velasco ay pinutol. Ang title ng balita ay pinalalakas din. Asawa ang CEO, nakselos. Sinabunutan at sinampal ang sekretarya sa gitna ng malaking salusalo. May hinalang ang trolling. Kinuha ko ang tablet sa kanya. Sa screen, si Chloe sa video ay nanginginig ang mabalikat sa pag-iyak. Maga at mapula ang muha. Nakaharap sa kamera. Nagsalita siya habang umiyak. Hindi ko talaga gustong palakihin ang issue. Isang simpleng empleyado lang po ako. Wala akong balak makipag-agawan ng kahit ano. Gusto ko lang po sana na kung may misunderstanding. Pag-usapan ng maayos ni senyora. Huwag po sanang manakit ngang tao sa harap ngang napakaraming bisita. Ang comment section sa ibaba ay nagsimulang magwala. May nagsasabing masama ang ugali ko. May nagsasabing akala mo porke asawa ngang presidente at may pera? Pwede na siyang gumawa ngang kahit ano. May nawa sa mahina na si Chloe. Pinakmasdan ko ang kanyang pagkangmukha. At dahan-dahang napangiti ang aking labi. Kumunot ang nuni Attorney Ricardo. Ilalabas na ba natin agad ang buong video, senyorita? Umiling ako. Huwag muna. Nagtaka ang PR Director. Kung patatagalin, lalong masisira ang imahe ninyo. Inilapak ko ang tablet sa lamesa. Hayaan mo silang itulak pa ang issue. Habang mas maraming fake accounts ang sumasali, mas madaling hanapin ang taong nasa likod nito. Gusto kong malaman kung ano ang mas pipiling protektahan ni Rafael. Ang toto niyang dangal. O gagamit siyang kasinungalingan para idiin ako. Pasado 11:00 AM. Nag-report ang assistant ko na naglive si Chloe. Binuksan ko ang malaking screen. Nakaupo siya sa break room ng Grupo Velasco. Suot ang puting shirt. Mapula ang nga mata. At sinadyang isama sa background ang logo ng kumpanya. Magaling siyang umiyak. Tamang angulo lang. May tumutulong luha na nakakawa pero hindi sinisira ang makeup. Sa tabi niya ay ilang kabatang empleyado ng Grupo Velasco na nakukunwaring kino-comfort siya. Habang ang mga fake accounts ay sunod-sunod na nagko-comment. Kawawa naman ang malit na sekretarya. Asawa ng presidente. Ugaling squatter. May pra lang. Feeling niya pwede nang manampal ng kahit sino. Nagbabasa ako. Pero hindi ako galit. Dati? Kung mangyayari ito, siguro nanginginig na ako sa takot na hindi makatulog. Takot ako na baka husgahan ako ng ibang tao. Takot na mawala ng tiwala ang mga shareholders kay Rafael. Takot na mapahiya ang pamilya Velasco. Ngunit ngayon, kapak lahat ng pana ay nakaturo sa akin.
napakakalmado ko. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko nabalak isakripisyo ang sarili ko para iligtas ang sinuman. Pumasok si Atty. Ricardo at inyabot sa akin ang isang manipis na folder. Senyorita Carmela, natukoy na nangitim ang halos 300 fake accounts. Ang pondo para sa trolls ay duman sa PR firm na PR Vanguardia. Ang manager nito ay ang pinsan ng PR head ng Grupo Velasco. Nakakita rin kami ng 18 milyong pisong wire transfer mula sa PR account Grupo Velasco papunta sa kumpanyang ito bandang 10:12 AM. Binuklat ko ang folder at tiningnan ang maayos na mga ebidensya. Makaling. Ipadala ang kopya sa mga kinaukulan pagkatapos ng press conference. At yung full video, ako mismo ang magpapatugtog. May kumatok na receptionist. Senyorita, nandito po si Mr. Rafael Velasco. Hinihingi po niyang makausap kayo ngayon din. Tiningnan ko ang orasan. 2:50 PM. Dumating siya ng 10 minuto bago ang usapan. Ibig sabihin, naguguluhan na ang sitwasyon sa Grupo Velasco sa puntong hindi na siya makaupo ng maayos. Papasukin siya sa kabilang kwarto. Hindi na kailangan ng kape. Bahayang nagulat ang empleyado pero agad siyang yumuko. Masusunod po. Paglipas ang 3 minuto, pumasok si Rafael. Suot niya pa rin ang itim na suit mula kagabi. Mukhang hindi pa nakakapagpalit. Namumula ang kanyang mata. Lukot ang kanyang tie. At ang kumpiyansang taglay niya ay nadurok ng kaba. Pakakita sa akin, natigilan siya. Marahil hindi siya sanay makita ako na nakasuit, nakapusot, at nakatayo sa gitna ng mga taong Grupo del Rosario bilang isang totong leader. Carmela. Itigil mo ang press conference. Tiningnan ko siya. Naghihintay ng dahilan. Lumapit siya. Bumaba ang boses. Magulo ang internet ngayon. Kung lalabas ka bilang representante ng pamilya del Rosario, mas mahirap itong kontrolin. Papasuspendihin ko sa PR team ang mga artikles para makahinging tawad si Chloe sa publiko. Tungkol sa S17 technology, pwede tayong pumirma nga addendum. Kung ano ang gusto mo, pag-usapan natin. Tiningnan ko ang lalaki sa harapan ko. Hanggang sa mga oras na ito, ginagamit pa rin niya ang salitang pag-usapan na parang nakikipagnegosasyon lang siya at hindi nakatayo sa ibabaw ng gumuhong pundasyon ng aming kasal. Nasaan ang annulment papers? Nanigas ang mukha niya. Sinabi ko na, hindi ako pipirma. Kung gayon, wala na tayong pag-usapan. Tatalikot na sana ako nang biglang hawakan ni Rafael ang pulso ko. Sa pagkakataong ito, hindi kasing higpit nung kagabi, ngunit malamig ko pa ring tiningnan ang kanyang kamay. Bitiwan mo ako. Agad siyang bumitaw. Paus ang boses. Mela, alam kong mali ako. Hindi dapat kita hinayaang maapi kagabi. Pero alam mo ring may mga pressure ako. Ang nanay ko, mga shareholders, mga partners, ang media lahat nakatingin sa akin. Hindi pwedeng dahil lang sa emosyon ng isang tao. Masisira na ang ikabubuti ng lahat. Umangat ang ulo ko para tingnan siya. At bigla, nakita kong nagmukhang katatawanan ang 3 taon ng buhay ko. Emosyon na isang tao. Rafael. Tinatawak mo ba ang dignidad ng asawa mo na emosyon ng isang tao? Kung gayon, hayaan mong tanungin kita. Kung kagabi ang sinampal ay si Chloe, sasabihin mo rin ba sa kanya na magtiis para sa kapakanan ng lahat? Natahimik siya. Ang katahimikan na iyon ay sapat na sagot. Ngumisi ako at hinila ang pinto palabas. Sa likuran ko, narinig ko ang punungang pangambang boses ni Rafael. Carmela, kung tutuntong ka sa entablado ngayon, hindi na talaga tayo makakabalik. Hindi ako huminto. Hindi na tayo nakabalik simula noong naupo ka lang at pinanut akong masampal. Eksaktong 3:00. Umakyat ako sa entablado ng press conference. Nakislapan. Ang nga kamera flash. At nakagulo, ang nga reporters nang makita ako. Walang sinuman ang nakaisip na ang representante ng Grupo del Rosario ngayon ay ang mismong babaeng minumura sa internet. Nakatayo ako sa harap ng mikropono. Diretso ang likot, tiningnan ang buong press room. Magandang hapon. Ako si Carmela del Rosario, ang tunay na nagpapatakbo sa Grupo del Rosario. Agad na mangha ang lahat. Umugong ang bulungan. Hindi ko hinintay na tumahimik sila. Sinanyasan ko lang ang asistan ko. Sa nakalipas na 12 oras, lumabas ang isang edited na video sa internet
kung saan pinalabas akong nanakit ng empleyado ng walang dahilan. Ngayon, gusto kong panorin niyo ang kabuuan ng mapangyayari. Umilaw ang screen sa likuran ko. Malinaw na ipinapakita ang Grand Hall ng hotel. Lumapit si Chloe. Nanampal una. Ang boses niya ay nakakapang insulto at puno ng kayabangan. Sunod, ipinakita si Rafael. Sinabihang huwag ko na lang daw siyang patulan. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga reporters na inihanda sana ang kanilang mamay-init na tanong ay agad na yumuko upang magsulat. Pagkatapos ng video, binuksan ko ang pangalawang folder. Ito naman ang maebidensya na nagpapatunay na si Chloe Mendoza, sa loob ng 3 buwan, ay ginamit ang excuse ng kumpanya para magnakaw ngang higit 2.5 milyong piso mula sa personal kong trust fund. At ito ang ebidensya na ang PR department ng Grupo Velasco ay gumastos para sa mga troll accounts, inedit ang video, at minanyobra ang publiko para sirain ang aking dignidad. Biglang bumukas ang pintong press room. 2 opisyal ng pulisya at isang abogado ang pumasok at dumiretso sa live stream area sa gilid, kung saan nakakonekta live si Chloe ng Grupo Velasco para patuloy na magpanggap na biktima. Makikita sa gilid na screen na namumutla si Chloe habang binabasahan ng rights ng mga pulis. Tumingin ako diretso sa kamera at mahinahong nagsalita. Dati, nagtitimpi ako dahil sa pagmamahal at pamilya. Ngunit simula ngayon, sinumang gagamit ng pagtitimping iyon para tapakan ako ay pagbabayarin ko. Sandaling nanigas ang buong kwarto. Sa ikalawang screen, napatayo si Chloe sa kanyang upuan. Nanginginig ang mga labi. At automatikong tinakpan ng kanyang mga kamay ang mukha para magtago sa kamera. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Umiyak pa siya sa harap ng libu-libong nanonood. Nagpapanggap na kaawa-awa. Ngunit nang dumating ang mapulis, ang lahat ng luha niya ay naging mura at walang kwenta. May misunderstanding po. Sumusunod lang ako sa utos ng kumpanya. Wala po akong ninanakau. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa livestream. Tatangkain sanang patayin ng empleyado ang kamera, ngunit sinenyasan ng PR Director ng Del Rosario ang iti na panatilihin ang feed. Nakitang lahat ng mga reporters ang panik ni Chloe habang hinihuli, at ang mga comments sa internet ay bumaliktad agad ng ubot ng bilis. Aba! Siya pala ang unang nanampal? My God! Gumastos siya nga 2.5 milyon gamit ang pera ngang asawa ngang CEO, tapos siya patong pabiktima. Ang dumi ngang PR ngang Grupo Velasco, si Carmela del Rosario pala ang tunay na final boss. Nakatayo ako sa entablado at pinagmasdan ang muka ng mga tao sa ibaba. May mga nagulat. May nahiya dahil kakatapos lang nilang gumawang sarcasm. At may mga na-excite dahil nakahuli sila ng malaking business scandal. Wala akong pakialam sa kung ano ang naisip nila. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, ang katotohanan ay hindi na nakakulong sa lalamunan ko. Tumayo ang isang reporter. Nagmamadali ang boses. Ms. Del Rosario, maaari mo bang kumpirmahin kung ikaw ang legal na asawa ni Mr. Rafael Velasco? Presidente ng Grupo Velasco? Tumingin ako sa kamera. Oh, pero malapit na itong may pawalang bisa. Nagulat na naman ang kwarto at naksunod-sunod ang flashes ng kamera. Nagpatuloy ang reporter. Kung ganun, ang pagkansalang ng Grupo Del Rosario, sa paggamit ng S2 Blast technology ba ay dahil sa inyong marital issues? Binuksan ko ang huling folder. Hindi. Ito ay desisyong legal at commercial. 3 taon na ang nakararaan. Binigyan namin silang libreng karapatan batay sa pangako na magiging transparent sila. Ngunit sa pag-audit, nakita namin na marami sa mga pondo na pinalabas para sa proyektong Timog ay hindi ginamit ng tama at dinala sa mga kadudadudang shell companies. Ang aming kasalay personal, ngunit ang mga financial irregularities ay kailangang ayusin sa ilalim ng batas. Kakatapos ko palang magsalita nang bumukas ang pinto sa hilid. Pumasok si Rafael. Ang mukha niya ay namumutla. Mapula ang nga mata. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang assistant. Ngunit huli na. Ang presensya niya ay nagpaikot sa lahat ng kamera papunta sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lalaking dati tinatanggap ang lahat ng papuri ay mukhang isang tao na nasa bingit ng bangin. Carmela, tama na. Paus ang boses niya pero sinusubukan pa ring panatilihin ang huling piraso ng kanyang autoridad. Kung gusto mo akong parusahan, tatanggapin ko. Pero hindi mo kailangang gihulog ang buong Grupo Velasco sa media ganito. Mula sa itaas ng entablado, tiningnan ko siya.
Ilang metro lang ang layo namin. Ngunit pakiramdam ko'y makahiwalay na kami ng isang habang buhay. Hindi ako ang nagtulak sa grupo Velasco sa media. Ikaw ang gumamit sa dilim para itago ang napakakamali niyo ng napakatagal. Umabante siya nga isang hakbang. Sorry. Nakamali ako kagabi. Hindi kita dapat hinayaang apihin. Hindi ko rin sana dapat hinayaan na lumampas sa linya si Chloe. Umuwi na tayo at pag-usapan natin ito. Pakiusap. Nang marinig ko ang salitang umuwi, nanlamig ang puso ko. Anong bahay? Ang mansyong nakapangalan sa akin ngunit punong-puno ngang gautos ngang iyong ina? O ang bahay sa imahinasyon ko na pilit kong binubuo mag-isa habang araw-araw mo itong sinisira sa pamamagitan ng iyong pagwawalang bahala? Rafael Velasco, humihingi ka lang ng tawad dahil nawalan kang teknolohiya, pera, at pangalan. Hindi ka humihingi ng tawad dahil nasasaktan ako. Humihingi ka ng tawad dahil natatakot ka. Namutla si Rafael. Sa hanay ng mga reporters, ang tunog ng pagtatype sa mga keyboards ay naging gay ng mabilis. Alam kong bawat salitang bibitawan ko ngayon ay magiging headlines at matalim na babalik kay Rafael. Ngunit hindi ako huminto. Ang papeles ng annulment ay naipadala na sa abogado mo. Kung hindi ka pipirma, magsasampa ako ng annulment sa korte. Ang mag-aari-ariang ko bago ang kasal ay kukunin ko na. Ang mainangkin ng pamilya mo ay babawiin ko. Ang mailegal na gawain ni Chloe Mendoza at ng PR department mo ay isusuko ko sa batas. Mula ngayon, hindi ko naayusin ang mga bagay based sa damdamin. Tumingin sa akin si Rafael. Nangingini ang malabi, pero walang nasabi. Marahil ito ang unang pagkakataong naintindihan niya na ang babaeng laging nahihintay sa kanya sa kusina, ang nag-ayos ng kanyang necktie bago ang bawat meeting, ay tuluyan nang nawala. Tumunog ang telepono ni Attorney Ricardo. Lumapit siya at bumulong sa akin. Ngunit sapat para marinig ng mikropono. Senyorita, nagpadalang notis ang bangko. Itinihil na nilang pagpapalabas na loan para sa Grupo Velasco. 2 major suppliers ang humihingi ng review kontrata. Nagulat muli ang hall. Muntik nang matumba si Rafael pabalik. Nakita kong nangunot ang kanyang kamao. At lumitaw ang maugat, ngunit hindi na niya. Pwedeng hawakan ang kamay ko. Tumingin ako muli sa kamera. At binitawan ang mga salita ng mabagal. Hindi ko po hinihingi ang awang ang sinuman. Gusto ko lang maintindihan ng lahat, sa anumang relasyon. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang hinahayaan mong apakan kang ang iba. Kapag inabuso ang kabaitan. Ang pagkakaroon ng boundary ang huling bagay na nagpoprotekta sa ating dignidad. Tumigil ako sandali. Nagblur ang mailaw ng bahagya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak dahil sa kahinaan. Umiyak ako para sa aking sarili sa nakalipas na 3 taon. Ang taong nagtiis ng matagal at inakala na iyon ay pagmamahal. Natapos ang press conference sa gitna ng kaguluhan. Nang umalis ako sa entablado, nakatayo pa rin si Rafael doon. Napapalibutan ng mga reporters at binabato nga tanong tungkol sa S17 technology. Ang nawawalang pera. At ang relasyon niya kay Chloe. Hindi na ako lumingon. Dahil mula sa sandaling iyon, ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa isang asawa na naghahanap ng hustisya. Ito na ang huling pagtutuos sa pagitan ko at ng pekeng imperyo na itinayo ng pamilya Velasco sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Pagpasok ko pa lang sa pribadong elevator. Hindi na tumigil sa pag-vibrate ang telepono ni Attorney Ricardo. Tiningnan niya ang screen at ipinakita sa akin. Tawag mula sa opisina ng presidente ng Grupo Velasco. Hindi ko sinagot. Ang mapahingi ng tawat na masyadong huli ay parang kalampak na lang ng saradong pinto. Umakyat ang elevator sa pinakamataas na palapa. Ang puting ilaw ay rumreflect sa bakal. Kaya mukha akong mas maputla kaysa karaniwan. Ang bakas ngang sampal ay natakpan ng makeup pero naramdaman ko pa rin ang sakit, isang paalala na hindi ito panaginip. Senyorita. Mahinang sabi ni Attorney Ricardo. Bumagsak sa pinakamababa ang stocks ng Grupo Velasco. 3 bangko ang humihingi ng report tungkol sa loans nila na garantisado ng S17. Tanggap na rin ng kapulisan ang kaso ni Chloe at ng pondong ibinayat sa mga trolls. Tumango ako. Kumusta ang supply chain? Nakipag-usap na ang investment team sa 4 na suppliers. Ang 2 pa ay nag-alinlangan. Kung tataasan natin ng 10%. Pipirma sila ngayong gabi. Paglabas ko ng elevator, dire-diretso ako sa aking opisina. Pumirma.
Gusto ko, bago mahating gabi, ang buong source ng supply ng Grupo Velasco ay nasa kamay na natin. Napahinto si Attorney Ricardo. Gusto niyo po ba talaga silang idikit sa pader? Nilapak ko ang bag ko at lumingon sa kanya. Hindi ako ang gumawa ng pader. Kinuha ko lang ang mahindi naman kanila. Kung hindi mabubuhay ang kumpanyang sumisipsip lang ng dugo, dapat lang itong bumaksak. Tumango siya. Naintindihan ko po. Wala pa ang 10 minuto. Tumawag ulit. Si Rafael. Sinagot ko. Gusto kong marinig kung anong sasabihin niya habang ang trono niyang pinahirapan kong buuhin ay unti-unting nabibiyak. Charmela. Basak ang boses niya. Wala na yung matalim at mayabang na tonong lalaking laging nagsasalita sa harap ng maraming shareholders tungkol sa kinabukasan. Pwede ba kitang makita? Kahit isang beses lang. Hindi bilang presidente ng kumpanya. At hindi rin bilang partner. Gusto kitang makita bilang asawa mo. Tumingin ako sa bintana, nag-umpisa ng umilaw ang Kalahang Maynila. Ang traffic sa baba ay parang namumuong dugo sa ugat nege kalsada. Naalala mo pa bang asawa kita? Katahimikan ang sumagot mula sa kanya. Kagabi. Noong sampalin ako ni Chloe. Presidente kang Grupo Velasco. Noong laitin ako ng nanay mo na palamunin. Anak kang ng pamilyang Velasco. Nung pinilit mo akong magsori sa kanya. Nag-aalala ka sa reputasyon. Ngayon? Naubusan ng kapital. Nawalan ng teknolohiya at dangal. Saka mo lang naalala na asawa kita? Rafael. Hindi ba't nakakatawa? Sumikip ang pahinga niya. Alam kong mali ako. Pero sa nakalipas na 3 taon, hindi lahat pekeng pinakita ko. Minahal kita ng toto. Pumikit ako. Ang masalitang iyon ay parang bato na nahulog sa nakayalong lawa. Hindi ito natunaw, gumawa lang ito ngang maliit na biyak. Ilang beses kong hinintay na sabihin niya iyan. Sa mga gabing uwi siyang lasing. Sa mga hapunan na lumamig na sa kakahintay. Sa mga oras na inutusan ako ng nay niya na tumayo lang sa kusina habang may family dinner sila. Pero ngayon nang marinig ko, nakakapagod na lang. Siguro minahal mo ako. Pero mas minahal mo ang sarili mo. Mas minahal mo ang pakiramdam na may nagsasakripisyo para sayo. Minahal mo ang isang Charmela na marunong manahimik. Magtiis. At manatili sa likod mo. Pero hindi mo minahal ang totoong ako, nanginginig na ang boses niya. Pwede pa ba nating ayusin? Umamin na si Chloe. Alam mo ba? Tanong ko ng biglaan. Natahimik. Agad siya. Ang katahimikan na iyon ang sumagot sa tanong ko. Napangisi ako ng malamig. Tingnan mo, mas mabilis siyang umamin kaysa sa inaasahan ko. Humihingal si Rafael. Ang kumpanya. Hindi iyon gaya ang iniisip mo. Pansamantala lang iyon para maayos ang ma-expenses na hindi pa nasa libro. Hindi ko palang nire-report sa board. Bakit kailangan mong i-report sa akin? Sa kapulisan mo iyang sabihin. Charmela, kung lalakihan ang isyong iyon, masisira na ng tuluyan ang Grupo Velasco. Hindi kung. Sigurado na. Narinig ko siyang hinampas ang lamesa. Kailangan mo ba talagang maging napakawalang awa? Iminulat ko ang aking mamata at sumagot sa boses na nakakapanindig balahibo. Nung hinayaan mong saktan ako ngang iba, kapakanan ng lahat ang tawag mo ron. Pero nung ginamit ko ang batas para protektahan ang sarili ko, tatawagin mo akong walang awa. Ang mura naman ng prinsipyo mo. Ibinaba ko ang tawag. Sakto. Pumasok ang asistan ko. Senyorita. Nasa lobby po si Doña Carmen. Wala po siyang appointment pero pinipilit niya pong makipagkita. Hinaharang na po siya ng mga guards. Tumingin ako sa monitor ngang CCTV. Sa gitna ngang lobby ngang Grupo del Rosario, nakatayo si Doña Carmen. Magulo ang kanyang buhok at wala na ang dating pagiging elegante niya. Umiyak siya at sumisiga. Sa tabi niya, may mga reporters na kumukuha ng video. Gusto pa rin niyang gamitin ang huling card. Ang palabasin na inapi siyang mayaman niyang manugang. Tumayo ako. Papasukin mo siya. Nangulubot ang nuni Attorney Ricardo. Senyorita. Baka gumawa pa ang gulo. Alam ko. Kaya nga kailangan niya iyon gawin sa harap ng mga CCTV kameras natin. Makalipas ang 5 minuto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Carmen. Mapula ang mamata at dinuro agad ako. Carmela, gusto mo bang patayin ang anak ko? Asawa mo siya. 3 taon kang pinakain ng pamilya Velasco? At ngayon gusto mo kaming kagatin? Nanatili akong nakatayo sa likod ng mesa,
Pinagmamasdan siya ng malamig. Mali kang sinabi. 3 taon na pinapakain ko ang Velasco. Natigilan siya sandali pero sumigaw muli. Ganun ba kahalaga ang para sa iyo? Nag-awawi ang mag-asawa. Hindi ba pwedeng palampasin na lang? Gusto mong paktawanan ng buong mundo ang pamilya ko? Masaya ka ba ngayon? Lumakat ako palapit sa kanya. Naalala mo ba nung tinawag mo akong walang modo kaninang umaga sa butik? Naalala mo ba noong sabihin mong magtiis ako habang sinasampal ako? Ibinabalik ko lang sa inyo kung anong itinuro niyo sa akin. Ang reputasyon, hindi hinihingi sa ibang tao. Kung gusto mo iyan, dapat pinapahalagahan mo. Nanginginig siya? Pero ang nga mata niya ay puno pa rin ng galit. Hindi pwedeng mapawalang bisa. Ang kasal niyo, kapag nangyari iyon, babagsak ang lahat. Ililigtas mo dapat siya. Tinitigan ko siya ng matagal bago nagsalita ng mahina. Doña Carmen, hindi mo na ako manugang. At hindi rin ako ang ina ni Rafael para iligtas ko siya sa lahat ng problema. Bumukas ulit ang pinto sa likuran. Pumasok si Rafael. Halatang tumakbo dahil hingal na hingal siya. Narinig niya ang huling sinabi ko. Sakto lang ang pagdating mo. Kinuha ko ang nga papel sa mesa. Ang papeles para sa annulment. Pirmahan mo na. Tingingnan ni Rafael ang papeles na parang death sentence. Ang mukha niyang matapang nun ay namumutla. Puro ugat ang kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng pagod. Agad namang lumapit si Doña Carmen. Inagaw ang mga papeles at nilamukot ito. Huwag kang pumirma. Huwag. Gusto niyang nakawin ang lahat sa pamilya natin. Nakatayo lang ako at pinakmasdan ko siyang pinupunit ang papeles. Sinanyasan ni Attorney Ricardo ang asistan. Sa isang iglap, isang panibagong set ng malinis at naka-folder na papel ang inilapak muli sa mesa, para bang walang halaga ang paninira ni Doña Carmen. Doña Carmen, marami kaming kopya. Kung gusto mong punitin, kaya namin ibigay kahit ilan. Namula sa hiya ang matanda. Dinuro niya si Attorney Ricardo. Sino ka ba para paksabihan ako nganyan? Kalmadong sumagot si Attorney Ricardo. Ako po ang legal representative ni Senyorita Carmela del Rosario. Ipapaalala ko lang po. Bawat salita at banta ninyo sa silid na ito ay nakarecord sa kamera. Natahimik si Doña Carmen ngunit nagmatigas pa rin. Tiningnan niya si Rafael at hinila ang manggas nito. Anak, magsalita ka. Asawa mo siya. Dapat makinig siya sayo. Pigilan mo siya. Ang kumpanya. Buhay mo iyon. Hindi tiningnan ni Rafael ang kanyang ina. Tumitik siya sa akin na parang naghahanap ng pamilyar na babaeng laging nagpapaubaya. Mela, bigyan mo ako ng 3 araw. Aayusin ko ang media. Ipapaharap ko si Chloe. Magsosori rin si mama sa iyo. Huwag na muna nating ipawalang bisa ito. Napangisi ako. Gusto mo ba ng 3 araw para isalba ang kumpanya? O para ilipat sa labas ang natitira mo pang mga assets? Lumaki ang mga mata ni Rafael. Sapat na ang reaksyong iyon para kumpirmahin ang mga hinala ko. Kinuha ko ang blue folder mula sa asistan ko, naglabas ng mga bank statements at inihagis sa mesa. Kumpanyang isla na nakapangalan kay Darren Mendoza. Kapatid ni Chloe. Sa huling 6 na buwan, nag-transfer ang Grupo Velasco sa kumpanyang ito ng 175 milyong piso bilang technical and market research fee. Pero nalaman ng ma-auditors namin. Ang kumpanyang isla ay may 3 lang na empleyado. Ang address ay isang paupahang apartment sa Quezon City. Walang laboratory. Walang IT team. Wala itong ni anong capacity. Mas sumama pa ang mukha ni Rafael. Bukod dun, Doña Carmen, tiningnan ko siya. Sa mga pondong nilabas. May 27 milyong piso na nilipat pagkatapos mong tumanggap ng 450,000 pisong pabuya galing sa PR head ng Grupo Velasco. Gusto niyo bang basahin ko kung anong petsa at oras ito nangyari? Nanginginig ang labi ni Doña Carmen at hindi na makapagsalita. Napalingon si Rafael sa mama niya. Mama, tumanggap kang pera? Umiwas ng tingin si Doña Carmen. Regalo. Regalo lang iyon sa akin. Wala akong alam sa kung anong ginagawa nila. Sinabi lang ni Chloe na tutulungan daw siya ng PR dahil naawa sila. Pumikit si Rafael. Ang bigat ng pahinga niya ay umaangat na sa kanyang dibdib. Nakikita ko. Hindi lang kumpanya, kundi mismong pamilya niya ay nasisira. Biglang nakring ang phone niya. Tinawagan siya ng board of directors. Pagkasagot niya, agad sumigaw ang isang lalaki. Rafael, nasaan ka?
Kinansala ng bangko ang loan. Ang partner para sa proyektong Timok hinihingi ang clearance sa loob ng 24 oras. Kung wala ang S17, i-disqualify nila tayo. Pumunta ka ngayon din dito. Hinawakan ng mahigpit ni Rafael ang phone. Tumitik sa akin na parang nagmamakaawa. Carmela, narinig mo ba iyon? Kung masisira ang Grupo Velasco, mawawalan ng trabaho ang libu-libong tao. Masyado ka namang walang puso. Lumapit ako sa kanya. Ibinaba ko ang boses ko. Ang libu-libong tao na mawawalan ng trabaho ay hindi dahil sa akin. Dahil yan sa ginamit mo ang pera mula, sa inutang mong teknolohiya, para bumuo ng ilusyon ng tagumpay. Huwag mong gamitin ang mainosenteng tao bilang pananggalang para sa kasalanan mo, namumula na ang kanyang mamata. Dati mo naman akong mahal ah. Ang masalitang iyon, muling sumundot sa puso ko. Totu, minahal ko siya. Minahal ko siya kaya binigyan ko siya ng 3 taon. Pero ginamit niya ang 3 taon para turuan ako na, ang nga taong hindi marunong magpahalaga, ay hindi rin karapat-dapat patawarin gamit ang pag-ibig. Napaatras si Rafael. Biglang umiyak si Doña Carmen, ngayon hindi na pa-fip, kundi puno ng takot. Carmela, mali ako. Sorry na. Pakiusap wag mo nang ipitin ang anak ko. Kung gusto mo luluhod pa ako. Upo na sana siya ngunit tumatras ako. Wag kang lumuhod. Hindi ko kailangan ang pekang pagsisisi para lang sa pera. Natigilan siya. Itinulak ko muli ang papeles kay Rafael. May 2 kang option. Pumirma ng tahimik at hayaang masolve ito ayon sa proseso. O hindi pipirma, ipafile ko ito bilang single petitioner at ipepresent ang natitirang financial report sa shareholders meeting mamaya. Tinitigan ni Rafael ang ballpen pero hindi niya ito mahawakan. Dumating ang aking assistant. Senyorita, nandito po sa lobby ang board of directors ng Grupo Velasco. Hinihingi po nilang makausap kayo bilang pinakamalaking kreditor. Nanigas si Rafael at nanlaki ang mga mata. Sinabi ko, nakita mo na, Rafael? Kahit ang sarili mong matao, naintindihan na hindi ikaw ang lalapitan nila ngayon. Nakatayong parang bato si Rafael sa gitna ng kwarto. Hindi makausat. Ni hindi rin makuha ang panulat. Tiningnan ko siya. Wala ang pagwawagi sa puso ko gaya ng inakala ko. Nakakalungkot na ang isang babaeng minsan nang pilit umintindi at piniling manahimik, ay hindi na marunong umasa pa, papasukin ang board of directors sa meeting room 1. Attorney Ricardo, sumama ka. Sabi ko sa assistant ko. Humarang si Doña Carmen. Hindi pwede. Wag mo silang kausapin. Mga tao sila ng anak ko. Sino ka para mangyalam? Wag mong kalimutan. Ako ang pinakamalaking nakpautang sa Grupo Velasco. Nasa akin ang S17 technology. At ang anak mo ang sumirang ang tiwala nilang lahat. Sigaw ni Doña Carmen, napakawalang hiya mong babae ka. Biglang sumigaw si Rafael. Mama, tama na. Natigilan si Doña Carmen. Ito yata ang unang beses na sinigawan siya ni Rafael sa harap ko. Ngunit huli na. Hindi ako sinisigawan ni Rafael para ipagtanggol. Kundi dahil sirang-sira na siya. Iniwan ko silang 2 at pumunta sa meeting room. Ang pasilyong Pamilya del Rosario ay tahimik. Kabaliktaran ng nangyayari sa buhay ko ngayon. Nang makarating ako sa meeting room 1, tumayo ang 4 na board members ng Grupo Velasco. Ang nasa harap ay si Ginoong Arturo Reyes, isang senior shareholder na lagi nong pumupuri sa galing ni Rafael. Ngayon, wala na siyang pride sa kanyang mukha. Ms. Del Rosario, salamat at kinausap mo kami. Umupo ako sa unahan. May 10 minuto kayo. Naglagay nga papeles si Ginong Reyes. Gumawa kami nga emergency meeting. Pangit ang lagay ngayon Grupo Velasco. Kung mawawala ang S17, mawawalan kami ngang pondo sa bangko. Gusto naming makipag-usap kung pwedeng tulungan kami ngang Pamilya del Rosario. Binasa ko sandali at sinara. Tulungan kayo sa anong kondisyon? Gusto naming ialok ang 15% preferred shares. Kapalit ng buwang paggamit ulit ng S17. Para lang lampasan ang problemang ito. Sabi ngang isang babaeng shareholder. Ngumisi ako. 15%. Para buhayin ko ulit ang pasyenteng mismong pumatay sa sarili niya. Tahimik ang lahat. Nilapak ko ang kamay ko sa mesa. Kung gusto niyo ng tulong ko, may 3 akong kondisyon. Una, kailangang mag-step down ni Rafael bilang CEO habang iniimbestigahan. Pangalawa,
Lahat ng kontrata sa kumpanyang Isla at sa lahat ng konektado kay Chloe Mendoza ay isasara at ibibigay sa independent auditor. Pangatlo, formal na magpapalabas ng public apology ang kumpanya ninyo sa paninira sa akin at i-confirm na si Chloe ang unang nanakit. Namutla si Ginoong Reyes. Iyong una, medyo mahirap. Mukha at CEO pa rin si Rafael ng kumpanya. Kapag tinanggal namin siya, makakagulo ang merkado. Magulo na ang merkado. Gino, ang kailangan nila, hindi ang isang lalaking punong ang isyu sa kasal, isyu sa pinansyal, at isyu sa trolls. Ang kailangan nila ay patunay na handa niyong putulin ang kanser. Pinapasakripisyo mo si Rafael sa amin? Hindi. Pinapapili ko kayo. Ang isang tao. O ang buong kumpanya. Mabigat ang hangin sa silit. Alam kong kinokomputa nila iyon. Ang mataong palakpak ng palakpak kay Rafael. Sila rin ang magtutulak sa kanya sa bangin. Malamig talaga ang negosyo. Ako lang naman ang tangang naniwala na papainitin itong pag-ibig. Maya-maya pa'y pumasok si Rafael. Ang mukha niya ay puno ng put. Gusto niyo akong tanggalin? Walang sumagot. Ang tanong niya ay nahulog na parang basak na salamin sa gitna. Umubo si Ginoong Reyes. Rafael, pinag-usapan lang natin ito para protektahan ang kumpanya. Protektahan? Sa pagbibigay niyo sa akin sa babaeng yan. Dinuro niya ako. Sumagot ako, Rafael. Hindi ako ang magpoproseso sa iyo kundi ang batas. Kukunin ko lang ang akin. Tumawa si Rafael. Galit na galit ka ba talaga sa akin kaya umabot tayo sa ganito? Walang put dahil walang pag-ibig. Ayoko lang pagbayaran ang pagkakamali mo. Natigilan siya. Dumating ang aking assistant. Nilapak ang phone sa harap ko. Senyorita, tumawag po ang CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. Nagbigay daw po ang statement si Chloe Mendoza. May ebidensya raw po siyang may signature ni Rafael ang ma-approved expenses. Hinihingi nilang magpunta po siya sa istasyon ngayon din. Katahimikang nakamamatay. Nanlamig ang buong katawan ni Rafael. Tumayo ako. Kinuha ko ang annulment papers. Siguro bago ka magpaliwanag sa pulisya, dapat tanungin mo muna ang sarili mo. Sa loob ng 3 taon, nasira ba tayo dahil kay Chloe Mendoza? O dahil sa mismong kasakiman mo? Nang marinig ni Rafael ang tanong ko, parang naipako siya sa sahig. Walang naglakas loob na magsalita sa mga board of directors. Dati silang nakaupo sa ibaba at pumapalakpak habang sinasabi ni Rafael ang pananaw niya para sa Grupo Velasco. Ngunit dahil sa bizu mula sa mga autoridad, nagbago ang kanilang tingin. Tumingin sa akin si Rafael at nakiusap ng nangingini. Mela, maniwala ka sa akin. May mga pinirmahan akong clearance pero hindi ko alam na ginagamit ni Chloe sa ibang paraan ang pera. Ganyan ka palagi. Pag successful galing mo lahat. Pag may kapalpakan. Kasalanan ng iba o nagamit ka lang. Ipinakita ni Attorney Ricardo sa board ang isang folder. Magagino at ginang. Ito po ang mga electronic approvals na nakita mula sa mismong devise ni Mr. Velasco. Hindi pa namin matiyak kung sadya niya o nagamit lang. Ngunit bilang CEO, hindi na siya maari pang mamahala ngayon. Binasa ito ni Ginoong Reyes. Wala nang pumanik kay Rafael. Nangyari na ang inaasahan kong katotohanan. Kapag wala na ang kapangyarihan, atras lahat ng sumuporta sa iyo. Tumingin si Rafael kay Ginoong Reyes. Tito, maniniwala ka rin ba sa kanya? Rafael, unahin mo ang investigasyon. Malungkot na sagot ng matanda. Tumawang bahagya si Rafael. Tuyong tawa. Kapag nag-step down ako, sa tingin niyo ba makakabalik pa ako? Walang umimik. Itinulak ko muli ang maapapeles. Rafael, pirmahan mo na ito para malinis ang pagtatapos ng kasal natin kahit ang kumpanya mo'y hindi. Umiyak na pumasok si Doña Carmen. Anak, wag kang pipirma. Bayaan mo siyang umalis mag-isa. Tiningnan ko ang matanda. Doña Carmen, nung pinipilit mo akong magtiis, naisip mo ba kung paano ko kinakaya? Natigilan siya. Nak, sorry na naman ako, di ba? Hindi ko kailangan ang sorry mo kung inaapakan mo lang ang dignidad ko para sabihin iyon. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang ballpen. Pagpirma niya. Tumunok muli ang telepono ni Doña Carmen. Pagkatapos sagutin, nanlaki ang mata enge matanda. Ano? Nakapadlock ang mansyon.
Bahayan enge anak ko. Sumingit ako. Doña Carmen, ako ang nagmamay-ari niyan. Kukunin lang ng management team ang gamit ko. Ang magamit ninyo ipapadala sa address na gusto ninyo. Nanginginig sa inis at kaba ang matanda. Hindi na makatayo ng maayos. Sa wakas, pumirma na si Rafael. Ang bawat guhit ng pirma niya, sumundot ng malalim sa puso ko. Kinuha ni Atty. Ricardo ang papeles para ipasa sa hukuman. Family Court. Dumating na rin ang mga autoridad para imbitahan si Rafael. Pagdaan niya sa akin. Bumulong siya. Akala ko dati. Lagi ka lang maghihintay doon para sa akin. Hindi ako lumingon. Kaya mo nga ako naiwala. Naksara ang pinto ng meeting room pagkaalis ni Rafael Velasco. Naiwan ang katahimikang parang kaya mong marinig ang pahinga ng bawat tao. Nakatayo lang si Doña Carmen sa gitna. Mapula ang mamata habang tinitingnan ang anak na isinamang kapulisan. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin ng padabok. Masaya ka na ba? Pinilit mong umabot ang asawa mo sa istasyon ng pulis. Ang saya mo siguro? Tumingin ako sa kanya ng may din. Ang nagdala? Sa kanya? Sa istasyon ay hindi ako, kundi ang sarili niyang gapirma. Mga naitagong pera. Ang pakunsinti mo kay Chloe. At ang pamilyang Velasco na nakasanayan ng mabuhay sa pera ng iba. Susubukan pa sanang sumigaw ni Doña Carmen pero nawalan siyang lakas. Kaya napahawak na lang sa mesa. Sinanyasan ni Atty. Ricardo ang asistan ko na bigyan siya ng tubig. Pero hinawi ito ng matanda kaya nahulog at nabasak ang baso. Tumawa ang matanda ng isang garalgal na tawa. Carmela, akala mo panalo ka na? Ang babaeng hiwalay. Kahit may pera, ay itinuturing paring itinapon ng lalaki. Ang anak ko may mali. Pero sa labas madami pang babae ang gusto sa mga Velasco. Ikaw, matapang ka lang, pero bago ka matulog? Hindi ka ba takot maging mag-isa? Kung 3 taon na nakalilipas iyon, siguro masasaktan ako. Takot nga akong maging mag-isa nun. Pero ngayon, naawa ako sa kanya. Isang babaeng umasa lang sa posisyon ng asawa't anak. Tinitigan ko siya sa mata. Doña Carmen, hindi nakakatakot ang mapag-isa. Ang nakakatakot ay ang nakatira sa loop ng maraming tao pero itinuturing ka na parang hangin. Ang nakakatakot ay ang makita ng asawa mong sinasampal ka pero piniling sabihang magtiis. Ang nakakatakot, ang ipagpalit mo ang sarili mong respeto para lang sa kasal na bulok na sa loop. Nanginginig ang labi niya ngunit wala siyang naisagot. Sinanyasan ko ang asistan ko na ihatid siya sa labas. Naupo na ako. Si Atty. Ricardo ay naglapak ng dokumento para sa restructuring ng Grupo Velasco. Nakalatak doon ang nautang nila at mga branches. Kalmado lang ako habang binabasa ang mga iyon. Ayoko rin namang sunugin ang lahat ng walang natitira. Wala namang kasalanan ang simpleng manggagawa. Itira ninyo ang pabrika sa Laguna at ang team nila para sa malinis na enerhiya. Totoong may kapasidad sila. Utos ko. Pero lahat ng PR team at yung konektado sa kumpanyang isla, pati na kay Chloe Mendoza. Ipasara ninyo at ipa-audit. Singilin din si Chloe. Bandang hapon, nakatanggap ako ng text galing kay Chloe. Ate Mela, sorry na. Di ko na dapat kayo ginalaw. Pero utos po to lahat ni si Rafael at may resibo ako. Pag di niyo na po ako kinasuhan, ibibigay ko lahat ng ebidensya. Ngumisi lang ako. Tinext ko ito kay Atty. Ricardo para gawing ebidensya at ibigay sa mga investigador. Wala akong balak makipagkasundo sa babaeng nanampal sa akin suot ang mga alahas na binili ko. Gabi na, nanatili akong nagtatrabaho. Nag-text ulit si Rafael. Gusto kitang makita sa huling pagkakataon. Bago tuluyang hindi na maayos ang lahat. Hindi ako agad sumagot. Makaraan ang 3 taon. Nagpadala siyang ganyang message. Sa huli, pinayagan ko rin siyang makausap siya pero kasama si Atty. Ricardo. Dumating si Rafael. Pagod na pagod. Mayuban na sa balbas. Nangangalumata. Pati ba naman pakikita natin kailangan ng may abogado? Tanong niya. Dahil hindi nakapanipaniwala ang bawat sasabihin mo. Sagot ko. Yumuko siya. Nakita ko ang bank statements na pinakita ng pulis. Pati pala pambayad ng nga utang ng Velasco dati. Nanggaling sa iyo. Ang tanga ko pala. Akala ko magaling ako. Yun pala. Ikaw ang nagbuhat ng buong kumpanya. Sana sabihin mo iyan sa mamanggagawa mo at sa sarili mo.
Paano tayo? Umiyak na tanong niya. Wala na. Tapos na. Sagot ko. Umiyak si Rafael at humingi ng maraming tawad. Pero lahat ng salitang sorry. Hindi na kayang takpan ang biyak ng aming relasyon. Iniwan ko sa kanya ang singsing. Pati na ang alaala ngang 3 taon naming nakaraan. Kinabukasan, pumunta ako sa family court para sa aming annulment. Matapos ang ulan sa Maynila, may counting sinakno araw. Nakasuot ako kapala cream suit. Dumating si Rafael na walang necktie. Hindi siya kasama ni Doña Carmen. Kumain ka na ba? Tanong ni Rafael sa akin nang makatabi kaming nakaupo sa labas ng courtroom. Isang tanong na halos hindi niya sinasabi sa akin sa nakalipas na 3 taon. Oh, sagot ko, mabuti. Wala nang nagsalita. Naalala ko ang unang beses na kumuha kami ng marriage certificate sa City Hall. Masaya at inakalang panghabang buhay na. Dati sinabi niya, Mela, hindi kita papabayaan. Pero paunti-unting nasira ang pag-ibig sa bawat araw ngang hindi pakpansin. Sa pagdinig, pareho kaming sumang-ayon na nais naming ipawalang bisa ang kasal. Naalala ko pa. Nang magpamisa kami para sa pasyamat anibersaryo na ikepagpanaw na ikekama. Nanatili ako sa tabi niya dahil akala ko pamilya na kami. Ngunit ang lahat ay naging usok. Pagkatapos pumirma ni Rafael, lumingon siya sa akin at tinanong, pagkatapos ba nito? Magiging masaya ka na? Tumitik ako sa bintana. Doon sa malinaw na kalangitan at samga puno. Para sa sarili ko. Iyon lang at umalis na ako. Sumakay ako sa sasakyan ng Maga del Rosario. Pero hindi bago ako lumingon minsan pa. Upang paalamanan ang babaeng minsan nang pumasok sa pag-ibig ng walang pakimbot. Ngunit napaktantong kailangan rin palang maktira sa sarili. Paggaraan ng 1 buwan. Nagsimula ang pagayos ng Grupo Velasco. Umalis na si Rafael. Nakasuhan si Chloe ng estafa at falsification. Pilit humihingi ng tawad si Doña Carmen pero hindi ko pinansin. Hindi dahil mayabang ako, kundi dahil pinoprotektahan ko ang peace of mind ko. Nakabalik na rin ako bilang leader ng Grupo del Rosario. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang pahihiganti. Ito ay isang kwento tungkol sa halaga ng dignidad sa pag-asawa. Kapag naabuso ang iyong pagiging mabuti, ang pag-alis ay hindi katumbas ng pagkatalo kundi isang pagligtas sa iyong sarili. Ang natutunan ko, magmahal pero wag ibigay ang lahat. Maging mapagpasensya pero alamin ang limitasyon. Maging mabuti ngunit huwag hayaan ang iba na gamitin ito laban sa iyo. Dahil kahit na magdulot ito ang matinding sakit. Basta't ikaw ay nakatayong muli. Ang bukas ay tiyak na magiging mas payapa at maligaya.